Welcome to Full Grace Church. If you want to know how blessed you are, please watch, like, subscribe, and share our YouTube channel. Enjoy watching. God bless. Alam niyo mga kapatid, alam niyo ang pakikinig ng salita ng Panginoon, gaya ng nabanggit sa salita ng Panginoon, sa Word of God. Faith comes from hearing, and hearing by the Word of God. At kapag atin pong pinapakinggan ang ating salita ng Panginoon, ay parang bang iba yung impact niya nito. Iba yung impact niya sa ating buhay. Malamang yung iba hindi natin nararamdaman, pero doon sa innermost, sa espiritu ng bawat isa, ay merong miracle na nagaganap. Maalala ba ninyo yung nag-igib yung lagi ko nababanggit na illustration yung isang batang pinag-igib ng ama na ang gamit na pang-iigib ay yung basket na marumi? Maalala ba niyo yun? Na kung saan nagreklamo itong batang ito, tayo naman! Pag kinakargahan ko at dinadala ko sa bahay, iniuwi ko itong basket na ito, nasisigla ko ng tubig, wala. Sa malalit sabi, wala siya naiigib. Siyempre, tumatagas na naman. Bukas na naman ang basket, di ba? Hanggang sa sinabi ng kanyang tatay, tingnan mo yung basket, dati marumi yan. Pero tingnan mo, naging malinis na. Wala kang naigib na tubig. Pero tingnan mo ang nangyari doon sa loob ng basket, nalinis na siya. So, sometimes, hindi natin nararamdaman na walang nangyari na gaganap. Para bang religious ang dating natin, lagi okay lang, magsisimba tayo, nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Para bang ginawa na natin ano lang siya, parang pastime maybe, but hindi nyo nalalaman ang Panginoong Jesucristo kumikilos sa puso at espiritu ng bawat isa. Kaya ang papuri lagi ay para sa Kanya. May sinabi siya, faith comes from hearing and hearing by the Word of God. Kung bakit inulit yung hearing ay hindi lamang po minsan. It is compared to eating. Tayo pa kumakain, hindi lamang minsan lang, kundi lagi-lagi po tayo kumakain. Kaya thank God sa pagparito ninyo mga kapatid. Maraming salamat. It is not an accident. It is not an accident na dito kayo. Dahil iniibig kayo ng Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Panginoon Jesucristo. Pero, ilang kumustahan na? Sino sa atin ang nakakabalita hinggil doon sa panibagong wave ng coronavirus? Yung UK variation. Variation tama? Ay, sorry. Variant. UK variant. Sino na po nakakabalita naman? Pero nung una pa lang na nabalitaan natin itong coronavirus, ano yung pinaka emosyon or yung nararamdaman ng bawat isa sa atin? Takot. Well, of course, andun yung fear. And thank God sa ating Sunday school kanina, I do believe na atresan na yung fear. Sa mga sabi, sa ngayon, sa natutunan ninyo o sa share ninyo kanina, I do believe na nangibabaw ang kapayapaan instead of fear. Now, lingid sa kaalaman natin, hindi lingid sa kaalaman natin na talagang ang pandemic na ito, nangyayari ngayon ay talaga naman medyo nakakatakot, no? Pero mas nakakatakot kung wala kang Diyos. So, ang ibig ko pong sabihin, kumustahin ko lamang po yung sitwasyon noong bago pa na ibalita o kaya nangyari or let's say dumating ang coronavirus na ito, ano nararamdaman natin? Well, of course, panatag lang tayo before, di ba? Panatag tayo, okay, gawin natin yung trabaho natin, gawin natin yung anong normal na ginagawa natin, yung daily routine natin, hanggang sa dumating yung balitang yan ng coronavirus. Anong nangyari? Nagbago ang panahon. Mula sa pagiging panatag, mula sa pagiging normal, nagkaroon ng tinatawag nilang new normal. Nagbago. No? At hanggang sa dumating na naman lamang yung UK variant na yan, nabalitaan na natin na kung ay lumalawak na, dumating na sa Pilipinas. Thank God, kahit hindi na tayo pupunta ng UK.
naman na sana, no? At hindi talaga magaganap dahil andyan ang protection ng Panginoon. Amen? Amen! UK, meron na naman pagbabago, no? Mula sa paniging normal, hanggang sa dumating ng new normal, hanggang sa mayroong pang dumating na very mas worse. Doon natin makikita na ang mundo, na ang panahon, na ang sitwasyon ay pabago-bago. Pero, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ay kailanman hindi nagbabago. The grace of God is grace for all seasons. Amen? Ang biyaya ng Diyos, ang habag ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang magandang loob ng Diyos, ay magandang loob pa rin, will remain still. Will still remain kahit sa anong panahon man yan. Panahon man yan ng normal, panahon man ng new normal, panahon man ng worse or mas pinakagrabe pa yan, ang Diyos, ang biyaya ng Diyos pa rin, andyan pa rin, hindi pa rin nagbabago. Kaya ang marapat papuri ay para sa Kanya. Palapakan ng Panginoon. The truth is, John 1 chapter 17, for the law, basahin na po natin lahat, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Shall we pray? Father God, thank you. Thank you for your word. Thank you na sufficient enough para kami po ay lumakas, karoon ng kapayapaan, at ma-refresh yung aming kaisipan, kalaman, hinggil sa iyong kagandang loob. Hinggil sa iyo, O God, na puno-puno ng pagkaling at pag-ibig. Ikaw marapat madakila sa kadalanan niyanda mo na ang puso at isipan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 John 1:17. Sabi natin kanina na pabago-bago ang sitwasyon, pabago-bago ang panahon, may tag-ulan, may tag-araw, at meron din tag-lamig. Ngayon, tag-tulugan, grabe, napakalamig na, no? 30 degrees sa amin, doon sa lugar na yon, sa lugar namin. At nasa gawing Bagyo yata, mas mababaw pa. Dito yata ilan ba dito? Tingnan na ninyo, mainit. Mainit ang Word of God. For the Lord. Now, pagbabago yun, ngayon nangyayari dito sa sinasabi ng Biblia sa John 1 chapter 17, for the law was given by Moses, or Moses. Given by Moses. Dumating yung panahon, kung ating papag-aralan ng Biblia sa Old Testament, alam naman natin that the Old Testament is the shadow of New. Ang Old Testament, makikita natin si Kristo by types or pictures doon. So doon pa lamang sa Old Testament, talagang bida na si Kristo. At ang itinuturo niya ay tungkol sa tinapos na gawa o tungkol sa pagkapako ni Kristo sa Krus Kalbaryo doon sa New Testament. Ibig sabihin, mga kapatid, pero bago nangyari yan, bago pa nagbago ang sitwasyon, merong pagbabago ng sitwasyon, o kaya tagpo, o kaya kaganapan, ay dumating na sa punto na kung saan yung kautusan ng Diyos, dahil ang mga tao ng araw ay talagang noong sinamahan ng Diyos ang mga Israelita sa kanilang paglalakbay papunta sa Promised Land o sa Canaan, ang mga Israelita, sila mismo at ang Diyos mismo ang nagpapakita ng kanyang paggabay, suporta, proteksyon, provision sa kanila. Directly. Yung ilang, yung init, yung pagkain na mana, mismong pinagkakaloob ng Diyos. Pero itong mga Israelita, parang hindi sila makontento. At dumating yung time na kung saan sinabi nila, huwag mo kaming i-bless dahil sa ikaw ay mapagbigay o dahil sa ikaw ay punong-puno ng pag-ibig. I-bless mo nga kami ayon sa aming performance. Wow! Dumating yung takong yun. Sila mismo yung humingi ng ganon. Hanggang sa ang Diyos tinuhat niya. Okay, bibigay ko yung mga panuntunan. Bibigay ko ang kautusan.
Subalit pagbaba pa lamang ni Moses from Mount Sinai, anong nakita niya? Paglaba, kasalanan. Dahil ang mga tao may Israelita, gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan. So sa madaling sabi, talagang hindi kaya ng mga Israelita, maging tayo man, hindi natin kaya na sundin ang kautusan. Alam niyo ang ginawa ni Moises? Tinapon niya. Nabasa. Dumating yung time na pinagawa ulit siya. But this time, dala-dala na niya yung stones. Now, tingnan natin ito. Tingnan natin yung pagkakaiba. Yung kautusan na ibinigay ng Diyos na pasyang panuntunan o kay guide ng bawat tao para sila ay maligtas o para sila ay madako sa lugar na para sa kanila o kaya sa promised land, ay ibinigay mismo kay Moises. May tao kasangkapan. Yan ay si Moises. Pero tingnan natin itong isa. But grace and truth, ngunit ang biyaya at ang katotohanan ay dumating. Kanina, doon sa kautusan, ipinadala via Emmanuel or via Shopee. Ano nang tawag? Ano ba sa yon sila? Hindi, Shopee is pinag-order ba yun? Hindi kasi ako gaano updated sa mga. Medyo naiiwanan ako sa civilization. But ang law ay pinadala, ngunit ang biyaya at ang katotohanan sa katauhan ni Jesus Christ, siya mismo ay dumating. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, hindi niya pinabayaan ang mundo. Hindi niya pinabayaan ang tao na malagmasok na sila ay mapahama. Iniahon niya. Kaya siya mismo, mula sa pagiging hari, siya mismo ay bumaba upang sa ganon tuparin, ganapin ang kanyang gampanin sa Cross Calvario na ang kapalit noon ay kaligtasan sa ating mga naniniwala na ng palataya sa Kanya. Palakpan natin ang Panginoon. Let's talk about that right. Everything but grace remains or stands forever. Ang lahat ng bagay, mawawala yan. Itong halaman na ito. Mawawala, hindi sa kukunin ng iba. Pero ibig ko sabihin, ito ay pumupas, ito ay maglalaho. Mawawala. Mami-misplace. Ang ibig kong sabihin ay lilipas lahat. Itong building na ito, itong mundong ibabaw na ito, lilipas. Pero ang sinabi ng Biblia sa Isaiah chapter 48, verse 8. 48, sorry, nagkamali ata. 48. The grass withereth, the flowers faded, but the word of our God stands forever. Ang mga damo, ang mga bulaklak, ay maglalaho o upas. Pero ang salita ng Diyos ay nananatili forever. How long is forever? Gaano ba kahaba forever? Matagal. Walang katapusan forever. Ang Diyos or the Word of God. And who is the Word of God? John 1:1. Ang Word of God ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo ay nananatili anuman ang season, anuman ang nangyayari, anumang kaganapan, anumang pagbabago ang nagaganap, ang Diyos ay nananatili sa bawat isa sa atin. At tapat siya sa kanyang mga pangako. Amen? Amen. Okay. Let's talk about the other point. About the other point. Tingnan natin ito. Do not judge your life with single season. Hindi natin maiwasan kung minsan mga kapatid. Diba natin yung time na parang, ano ba naman itong kalagayan kong ito? Ano ba itong sitwasyon ko ito? May Diyos pa ba? Lalo higit sa ngayon, na nangyayari itong pandemic na ito, lalo higit at dumating pa ang second wave na ito. Marahil sa mga ibang tao na walang Diyos, ay naitatanong nila sa sarili o naitatanong nila sa iba, may Diyos ba? Kung
Kumikilos ba ang Diyos sa panahon ngayon? Akala ko ba siya ang pinakamahirap malakas sa panahon ngayon? Akala ko ba siya is mas makapangyarihan sa lahat-lahat? Bakit hindi siya? Bakit hindi niya ganito ganyan? Blah, blah, blah. So. Marami na may mga ganong katanungan. But take note of this. Do not judge your life with single season. There are many seasons. Baka yan lang yung panahon naman na panahon na kung saan hinuhubog ka. Panahon na kung saan dinidevelop, pinapaigting ang iyong pananampalataya. At sa araw ng bukas ay may pag-asa. Amen? Huwag mong i-judge. Huwag mong sabihin sa sarili mo, ana, ganito na ako, mahirap na ako, ana, ganito na ako, ang mundong ibabaw, ganito na, wala nang pag-asa, lahat tayo mamamatay, mapektuhan ng ganitong pandemic na ito. Huwag mong i-judge ang sarili mo. Huwag mo natin i-judge ang ating sarili. Alam niyo, merong ama, may dalawang anak. Sabi niya, anak, tignan mo nga yung puno ng mangga doon, obserbahan mo ha, sa lugar ng Italy. Tignan mo ha, obserbahan mo. Itong batang ito, nagpunta ng Tag-Araw. Bumalik siya. Anak, ikaw din. Yung pangalawang anak. Tignan mo nga rin yung mangga sa Dimawit. Kung obserbahan mo at pag-aralan mo ha, nagpunta rin siya ng Tag-Ulan. Bumalik sila. O, kumusta kayong dalawa? Ano na-obserbahan ninyo? Ikaw, anak, na nagpunta ng Tag-Araw. Anak! Tigang! Tuyot! Lalagas na yung dahon niya. Halos mamamatay na nga eh. Pero mga isa, ikaw naman anak. Kamusta naman? Yung mangga sa Italy, sa Dimawit. Anak! Okay, ang ganda, ang yakong! Yan ang ibig sabihin. Ikaw nagpunta ka ng Tag-Araw, ikaw anak nagpunta ka ng Tag-Ulan. Maayos. Ganyan din ang buhay, mga kapatid. Merong season. Amen? Amen? Kaya huwag mong i-judge ang buhay mo, ang life mo, sa kung anong season meron ka ngayon. Marami sa buhay mo ngayon, ang season mo ngayon ay puno-puno ng depression, puno-puno ng fear, puno-puno ng pag-aalinlangan, kawalan ng pag-asa. Pero huwag kang mag-alala. May pagbabago yan. Lalo pa meron kang Diyos na sinasandalan. Pero pag naman. Take a look at this. Judge's life the way He was judged at the cross. You know, judged at the cross. Alam niyo mga kapatid, instead na husgahan mo ang sarili mong buhay sa kung anong season meron ka ngayon, why not husgahan mo ang buhay mo ayon sa paghusga na ginawa kay Jesucristo 2,000 years ago? Paano ba siya hinusgahan? Siya ay pinahirapan. Siya ay pinako sa cross, pero bago pinako sa cross, binuhat niya ang kanyang sariling cross. Pasan niya. With all his, yung physical niyang pangatawan. 100% man, 100% God. Nararamdaman niya kung gaano kabigat. At habang dala-dala niya, tinatadyakan siya at hinahapit siya ng latigo. Na kung saan, wasak-wasak na, even yung mukha niya ay talagang habang nilalatigo siya ay nalalaglag yung mga ibang bahagi ng kanyang katawan. Can you imagine that? Na kung saan, subukan mo ang matusok ng pako. Napakasakit. Ako nga, nagpa-inject na ako ng tetitanong. Ang sakit. Can you imagine na mismo nararamdaman niya yung siya pinapako mismo? At habang pinapako siya, pinatatawanan siya, at alam niurakan, at talagang nagsabi ng Biblia, wala ka ng magandang makikita sa kanya. There is no beauty in Him. Ganyan po ang nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay hinusgahan. Siya po ay pinahirapan at siya po ay talagang nagdanas
ng hindi dapat niyang maranasan. Pero dahil nga iniibig niya ang bawat isa sa atin, ginawa niya, ginampanan niya, siya ay nagpahusga. Kaya naman, ang dapat mong gawin, husgahan mo. Huwag ang iyong buhay, huwag ang iyong season. Husgahan mo ang buhay mo ayon sa paghusga ay Jesucristo. Anong ibig mong sabihin? Tapos nang nahusgahan ang nararanasan mo ngayon. Yung problema yan, tapos nang naidanas 2,000 years ago. Yung season na yan, ang pangit na season na sinasabi mo, matagal nang naipako yan sa Cross Calvario. Ano ibig mong sabihin, Pastor? Inaramdaman ko pa ngayon, andito nga ako, may pandemic na. Yes, may pandemic. Pero, ang tinapos na gawa ni Jesucristo ay mas higit pa sa kung ano ang nararamdaman mo, nararanasan mo ngayon. Yan ang katotohanan. Sa madaling sabi, meron katagumpayan sa iyo. Sa kung anumang season, anumang pagkakataon ang nangyayari, nararanasan mo ngayon, meron at merong katagumpayan. Bakit? Napagtagumpayan na 2,000 years ago. Kaya, ang paningin mo, sa kung anumang season meron ka ngayon, problema man yan, pandemic man yan, ang paningin mo ay merong victory. Punong-puno ng katagumpayan. Amen? At dahil punong-puno ka ng katagumpayan na kung saan katagumpayan yun na nagmumula o nakabase sa napagtagumpayan niya 2,000 years ago, andun ang kapanatagan at kapayapaan sa iyong puso't isipan. Amen? Kaya ang papuri dapat ay para sa Kanya lagi. Romans 8, 28. All things may not good, but all things work together for good. Wow! Romans 8, 28. Maaaring ang nararanasan mo sa ngayon ay hindi maganda sa paningin mo. May not good, but all things. Pero lahat yan ay kalakip para makabuo ng kabutihan. Para makabuo ng kaayusan o kay good kabutihan sa iyong buhay. Yung lagi ko nababanggit na illustration. Kaya mo bang inumin ang mantika? Hindi kaya, no? Kaya mo bang kainin ang flour? Ano yung harina? Wala na. Ugoy ka. Kaya mo bang kainin ang margarine ng buo? Hindi kaya. Baka magunahan kayo sa CR. Kaya, of course, hindi mo rin kaya kainin yung kalumit, yung baking. Ang pait mo ba yan? Pero kapag pinagsama-sama mo yun sila sa masarap na pagkain, tinapay or cake or bibingka. Sa madaling sabi, ang lahat ng mayon, ingredients niya. Maaaring mapait ang kalumit, pero all things work together for good. Amen? Hallelujah! Sa madaling sabi, kung anong season meron ka ngayon, kung anong nararanasan mo sa ngayon, don't worry. Panalo ka na. Hindi kayo pabayaan ng ating Panginoon Jesucristo dahil lahat ng mayon ay nagkakalakip-lakip para sa kabutihan lang din ng bawat isa. Amen? Amen. So, punong-puno ng pakikibaka itong so, another point here is, pero talaga, God is with us always. Lagi natin nababanggit na God is with us always. Ang Diyos ay nasa atin lagi. Anumang season, tag-ulan man, tag-araw man, sa ibang bansa may autumn sila, mayroong tag-agas sila, winter, meron kung ano-ano, pero sa atin, dalawa lang. Ngayon, maging sa buhay natin Kristiyano, tag-hirap man, panahon man ng problema sa ngayon, panahon man ng pandemic nito, worldwide, pang-gimmick na tinatawag nila, panahon man ng kung anumang pangit na sitwasyon, huwag kang mag-alala, ang Diyos kailangan hindi ka niya iiwan. Panahon ni Noah. Noong panahon ni Noah, mga kapatid, palagay ba ninyo ang Diyos ay wala sa kanila? Bahala na kayo yan, Noah, ha? Okay, i-sketch mo naman ang gagawin mong arko, yan, o. O, yun, o. Bahala na kayo dyan. Ang Diyos
ay sumasa kanila. Ang Diyos ay kasama nila. Maging sa loob ng arko, natitiyak ko ang Diyos ay nasa kanila. At noong panahon na kung saan malakas ang tatalon, at ang napakamala nun, siya yung captain nila. Amen? Captain! Anong tawag nila doon sa, yes, yung kapitan ng kapitan! Kapitan ng barko. Ibig sabihin, ay talagang safe sea. Pero hindi na naiwasan na may bagyo, may alon na malakas, nadumpok sila sa mga kahoy, o kaya mga animals na lumutang na or what, na iba pa. Hindi na maiwasan na gano'n, natatawag very shaky, rough road, yung kanilang dinadaanan, natutumba sila, pero yung kapitan mismo, hindi. Bakit natumba ka? Hindi niya pinulot para ilagdag sa labas. Hindi. Kundi bagkus, andun pa rin sila sa arko. Andun pa rin sila sa comfort ng ating Ama. Andun pa rin sila sa pagkalinga ng ating Diyos. Bagaman natutumba ang bawat isa sa atin, bagaman nagkakamali, nagkakasala ang bawat isa sa atin, ang dami nating makainan, still, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagpapatawad ng Diyos, naroon at naroon pa rin. In one thing is for sure, hindi ka niya iiwan. Ipabayaan man. Hallelujah. Time of Joseph. Lagi natin nababanggit ito, no? During the time of Joseph, nung siya ay binintat na doon sa Egypt, hindi niya sinabi na si Joseph ay guwapo. Bagaman guwapo si Joseph. At hindi niya sinabing dahil matalino si Joseph or dahil matangkad si Joseph, matalos ang ilong ni Joseph, tall, dark, and handsome si Joseph, ay siya ay naging second in most powerful in command sa Egypt. Wala pong sinabi sa Bible. Ang sinabi niya is, God is with Joseph. Kaya naman ang nangyari sa bawat nakahawakan ni Joseph, nagpa-prosper. Sa bawat, hanggang sa dumating yung time na talagang naging pangalawa, ang most powerful man ng Egypt, si Joseph. Why? Ang Diyos kasi ay nasa kanya. Kaya naman, huwag ka magtaka kapatid. Pag ganitong mga pagkataon, nagpabago-bago man ang season, bakit andun pa rin ang kapayapaan sa'yo? Bakit andun pa rin ang kapanatagan? Bakit andun pa rin ang kalakasan sa'yo? Why? God is with you. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hindi dahil sa iyong magagawa, kundi dahil ang Diyos ay sumasa iyo. Kaya naman nagagawa mo ang nagagawa mo. Hallelujah! Anong higit sa ikalalawa o kaya sa kapurihan ng kanyang pangalan? Israelites journey. Alam niyo yung mga Israelita? Noong panahon ng mga Israelita, noong journey nila, paulit-ulit ang pagkakataon. Nagkakamali ang mga Israelita. Pero, minsan hindi niya iniwan ang mga Israelita. Hindi niya iniwan. Another point, si David. Sabi ni David, a friend of God. David, itong si David, God, Holy Spirit, I need you. Nakanta natin noon, no? Kasi ang banal na Espiritu, noon, maalis. Pero sa panahon ngayon, sa panahon natin ngayon, simula nung nagdesisyon ka, natanggapin, paniwalaan ang Panginoong Jesucristo sa kanyang tinapos na gawa, ang banal na Espiritu mismo ang na-indwell sa iyo. Sumasa iyo. Naging 1 plus 1 equals 1 kayo. Kaisa na kayo kay Kristo. Amen? At ang napakaganda nun, hindi kanya iiwan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Marami nagkakamali ka, nagkakasala ka, pero sabi mo sa iyo sarili, sasabi mo sa sarili mo, hindi na ako kaya sa ating Diyos. No. That's very wrong. Ang banal na Espiritu, ipinapaalala niya sa iyo, andito pa rin ako, anak. Yung kasalanan mo yan, andito pa rin ako. Hindi yan tasya para maputol ang pag-ibig ko sa iyo. Matagal mo nang pinagpusahan yan. Bumaong ka at mabuhay ka bilang pinatawad. Amen? Ganyan katindi ang pag-ibig, ang biyaya ng Diyos. Hebreo chapter 13 verse 8.
Jesus is the same yesterday, today, and forever. Whatever is the season, ang Panginoong Jesucristo hindi pa rin nagbabago. Hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya i-divorce, hindi ka niya iaanal, hindi ka niya ibabibigay sa DSWD dahil anak ka niya, kundi bagkus siya nananatili sa iyo. Amen? There is hope for tomorrow. Amen? Hallelujah. Whatever is your season today, remember this one. There is hope for tomorrow. Meron po tayong pag-asa. Paano mo nasabi yun? Yun nga, nabanggit natin kanina. Hanggat may Diyos tayo na punong-puno ng biyaya, punong-puno ng pag-ibig na hindi nagpapabaya sa atin, para saan pa at hindi mo sasabihin na walang pag-asa bukas. May pag-asa bukas. Meron at meron pag-asa dahil nga ang Panginoong Jesucristo kailanman hindi nagpapabaya. So, meron akong nakopya dito. Merong 4 na kandila. Sila, yung isa si Peace, yung isa si Faith, hindi si Faith na siya, no? At yung isa naman ay si Hope. Nag-uusap sila sa isang madilim na kwarto. So, nag-uusap sila gano'n, ay, ayun, nagkukwentuhan sila. Si Faith, Hope, yung si Faith, Love, at saka si Hope. Ano lang yun? Faith, Peace pala. Faith, Peace, Love, at saka si Hope. Nagkukwentuhan sila sa isang madilim na lugar. Ang sabi nung isa, ang sabi nitong isa, nagsalita siya, si Faith, sabi niya, mga tao ngayon, may pandemic lang, nawawala na ang pananampang Faith, hindi nila ako pinabibigyan, hindi nila ako pinapansin. Kaya parang dumarating pa yung time na wala na. Nasa dumating yung hangin, nahanginan ito si Faith, namatay. Sabi naman ng itong isa, Love, ako nga din. Bakit? Ganitong season, nawawala yung love na sa akin. Yung love sa wala, hindi na niya ako pinapakailaman ng mga tao. Hanggang sa dumating yung hangin, namatay lang. Pati rin yung isa. Ano nga yun? Si Peace. Itong si Peace, sabi niya, hindi lang ikaw, ako din. Dahil ang pandemic, andyan. Tapos meron pang second wave. Parang wala nang peace sa kanila. Hindi nila ako pinapansin. Yung sa dumating yung bata, pumasok yung bata. Sabi niya, bakit biglang lumilin? Paperangkot na ilaw na lang. Nasaan yung iniilaw kong hate? Peace. Sana. Umiyak siya. Ayaw ko nito. Madilim. Gusto ko lang kaliwanagan. Ayaw man din, di ba? Pero ang sabi ni Hope, huwag kang mag-alala. Hanggang nakasindi ako si Hope, ay makakamit mo pa rin ang pag-asa. Ang pag-ibig, kapayapaan, at pananampalataya. There is always hope. Provided tayo po ay magtiwala sa Kanya. So in this journey of life, be reminded mga kapatid, sa buhay natin ito, everything changes, but the grace of God stands forever. Amen? Maaaring nagbabago-bago ang panahon, pero ang biyaya ng Diyos kailanman hindi nagbabago. It is with us always. Ang Diyos natin hindi kailanman umaalis. Feeling mo lang yun. Pero hindi kailanman umaalis ng Diyos. He is our captain. In this journey of life, siya yung kapitan. At kapag sinabing siya yung kapitan, ibig sabihin, hindi ka mawawala sa iyong patutunguhan.
Dadako ka at dadako ka sa istasyon na sinabi, pinangako ng Diyos sa iyo. At yun ay makapakilig siya. Ngayon, sa mga nanonood at sa mga nandito, sa mga nanonood ng view na ito, ng video na ito, pag sa palagay mo ay hindi ka pa rin at is sa pakiramdam mo, kailangan mo ng kapitan sa buhay mo. Kailangan mo ang Panginoong Jesucristo. Kailangan natin ang Diyos. Hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Against sa kung anong nangyayari ngayon. Kailangan natin ang Panginoong Jesucristo. Maniwala ka, manampalataya ka sa tinapos na gawa ni Jesucristo. And for sure, ikaw ay mailigtas. Magkaroon ng kapayapaan at may pag-asa sa kinabukasan. Yun lamang mga kapatid, magandang